everybody! Good morning! This is Pinay Girl and welcome back to my YouTube channel. And today's video guys, babalik nga pala kami ni Habi sa Filipino supermarket which is sa Seafood City na malapit sa Seattle. No? Mga 30 or 40 minutes po ang kalayuan from here to there. Kasi nga naubusan na tayo ng grocery. Hinihintay ko na lang po si Habi na makauwi kasi nasa trabaho pa. Dito sa Washington guys, sobrang thankful po talaga ako dahil hindi na po ako mahihirapan maghanap kung saan ako bibili ng pagkaing Pinoy dahil napalibutan po kami ng Filipino supermarket. Kung naalala nyo guys, last 3 weeks ago ay pumunta kami ni Habi sa Island Pacific, no? Which is Filipino supermarket din yun. Pero mas malapit-lapit po yun kaysa sa Seafood City na pupuntahan namin today. Ilang beses na po kami bumalik-balik sa Seafood City ni Habi kasi yung lugar na yun ay popular din po. Napakaraming Pilipino doon na makikita mo, no? Kasi napakalaki po ng supermarket nila doon. Lilibutin natin ang buong market. Ang alam ko, yun ang pinakamalaking Filipino supermarket dito sa Washington. Kaya, let's go! What? Let's go to Seafood City! Honey, you ready? Let's go. You ready? Are you ready? Yeah. I'm ready. Are you ready? Mm-hmm. I don't think you're ready. Honey, Yes. look. Pumping gas. Pumping gas. Okay. Huminto nga pala kami dito ni Habi sa gas station no, para magpagas kasi nga malayo-layo ang aming pupuntahan. Minimake sure namin na meron talagang gas yung sasakyan kasi mahirap na pag maubusan. Dito magpagas sa USA no, self-service na siya at hindi mo na kailangan maghintay na kung merong tao, automatic na yan, magbabayad ka lang at ikaw na mismo ang magpapump. Ang time nga pala dito ay almost 3 p.m. na no kasi nag-out yung husband ko around 2 p.m. So pagdating niya sa bahay ay diretso na agad kami at huminto muna kami dito dahil nga walang gas yung sasakyan. Diretso na agad kami pagkatapos namin magpagas kaya on the way na po kami sa Seattle at may makikita kayong sign dyan na mababasa Seattle dahil malapit na po tayo. Tacoma Dome. See the big dome? What's that, honey? That's the Tacoma Dome. So that's here in Tacoma where we live. They have, Tacoma Dome? yep, Tacoma Dome. That's where they have concerts, plays, monster truck shows. They have events that you can go and watch. Tacoma Dome. Tacoma Dome. Finally guys, we're here in Seafood City and it takes like 30 minutes away at tamang-tama hindi masyadong traffic today kaya mabilis kaming nakarating ni Habi. Dito naman natin lilibutin ang buong market ng Seafood City which is Filipino supermarket. Ilang beses na po kami dito, pabalik-balik ng aking husband, at least nakabalik ulit po kami para sa inyo. Sa lahat ng mga napuntahan namin, no, ito na ata yung pinakamalaking Filipino supermarket dito sa Tukwila, Seattle, Washington. Every weekend, maraming mga Pilipino talaga dito na pumupunta no. Ngayon is Monday, hindi masyadong matao. Mas maganda nga yung konti lang yung tao para hindi masyadong busy ang supermarket out crowded kasi popular din talaga ito na Filipino supermarket. Pagpasok mo dito sa loob, makikita mo yung sign na Seafood City no kasi nga nasa loob na si Pinay Girl at makikita mo yung Red Ribbon, meron din Jollibee at meron din ditong Chowking. Magkaharap po sila. Kung nagugutom ka, pwede ka pong mag-Chowking at pwede ka din mag-Jollibee. Nakakain na po kami last time dito ni Happy at sobrang sarap naman talaga ang Jollibee guys. Kaya kung mamimiss mo talagang Jollibee at Chowking, punta lang po kayo dito sa Seafood City, no? Parang nasa Pinas lang talaga. Ito yung nakaganda dito sa Washington. Halos lahat ng hinahanap mo ay nandito na, no? Kaya dito po kami pumupunta ng aking husband. Pagkatapos namin mag-grocery, punta kami ng mall dahil iisa lang po yan sila. Ito may bakery din dito guys. Na pag nandito kami sa Seafood City no, bibili talaga kami ng tinapay. Kasi nga halos pareho lang po yung tinapay sa atin at saka dito. Na-miss ko yung mga Spanish bread, nandun lahat. Kaya pupunta po talaga kami sa bakery kapag nandito kami na sa Seafood City.
ito yung mga tao dito sila kumakain kapag nagugutom, no? Kaya ang dami nga namang tao dito. Kasi nga, ang pinunta namin ay mag-grocery lang ni Happy. Kaya we'll see kung anong meron dito, guys. Camino solo bajo el sol, sin cadenas, sin control. Cada día es mi canción, soy mi fuerza, mi razón. No necesito aprobación, mi sonrisa es mi revolución. Cada paso vibra con pasión. Ang daming mga pagkaing Pinoy, no? May lechon, halos lahat nandito na, no? Ito, may PNB din dito. Kung magpadala ka ng pera sa mahal mo, sa pamilya mo, meron na dito. Tapos na tayo doon sa mga pagkain, no? Dito naman tayo sa grocery. Lilibutin natin ito kung gaano nga ba kalaki. Ang ganda nga dito, sobrang nice kasi napakalaki ng market nila at ang daming choices na mapagpilian. Kaya dito na kami ni Habi naglilibot, nag-iisip na ako kung ano ang una kong kukunin. Kaya akala ko talaga noon dito sa Amerika ay walang Filipino market. Kaya sobrang nalungkot po ako noon na makarating dito. Baka hindi ko na makakain yung mga gusto kong kainin, no? Kasi nga malayo na tayo sa Pilipinas. Nagkamali pala ako, guys. Kasi nga yung kakilala ko, nasa Amerika din siya pero magkaiba po kami ng state. Sabi niya ay nahihirapan po siya maghanap ng Filipino market dahil napakalayo po sa kanila. Nasa probinsya po kasi sila, guys, kaya yun, hindi sila basta makahanap ng Filipino supermarket. Kagaya nga ng sinabi ko, no, kapag ikaw ay nasa probinsya, malayo ka talaga sa mga ganito. Mahirap talaga kapag malayo ka dahil nga hindi mo basta mapupuntahan agad ang gusto mong puntahan. And super thankful ako kasi nga malapit kami. Nakita ko nga pala dito na may nakadisplay na nagbibenta sila ng balot. So ito nga, no, kinuha ko nga, balot nga talaga. Ito yung presyo, 9.99 per apat ata, no? So I think nasa 600 pesos na kung sa Pilipinas, no? This is a cassava. Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. English cassava. Okay. Vegetables. Peppers. Nalilito na ako dito kasi hindi ko alam kung ano ang gusto kong kukunin, no, dahil halos lahat gusto ko talagang bilhin kasi nga lang mahal dito, hindi ka basta kukuha-kuha lang. Padas. Salted fish. See this one? This are good. This fry. Eat one. More. Yung
mga pork tocino, makikita mo dito na nakadisplay, no? Napakarami nga naman. Mga frozen food po dito lahat. May kinuha kami dito na 2 pack, yung skinless, kasi nga yung favorito ng husband ko, yung binabalik-balikan niya dito, ito yun. Masarap po talaga yan sa breakfast, guys. Favorito ko ito noon pa, yung skinless longganisa, kaya nung na-try ni Happy ay nasarapan talaga siya. Ito, meron din silang lobster na nakaloto na at crabs, at yun, ang dami talaga. Dito naman tayo sa mga meat area, guys. Napakaraming display dito. Every time na nandito kami ni Happy, no, bago ako talaga kukuha ng gusto kong bilhin ay tinitingnan ko talaga yung mga presyo. Kasi nga, meron kasing $17, $20 yung isa. Every time kasi na mabayaran namin dito, nasa $200 talaga, no. Hindi naman asin marami ang nakuha namin. Depende kasi sa presyo na makukuha mo. Kasi yung mga isda at saka yung mga meat, mahal talaga yan. Yung husband ko naiirita minsan kapag magkasama talaga kaming mag-shopping. Kasi nga tinitingnan ko yung mga presyo, lagi niyang sinasabi, kapag gusto mo, wag mong tingnan yung presyo, kunin mo, bilhin mo. Yun po talagang sinasabi niya. Walang masyadong mga nakadisplay na isda today, guys, kasi nga Monday dito at siguro wala pa yung delivery nila. At ngayon, bibili pa rin tayo kasi nga gusto kong kakain ng isda today. Ito na nga yung husband ko, naglilibot, parang kami lang yung tao dito. Pero pag weekend, Sabado or Sunday, halos puno dito ng mga tao, no? Kasi nga lalabas talaga yung mga tao during weekend, pero weekdays ay nagtatrabaho yung mga tao. So hindi muna sila pupunta siguro at lalabas, kaya ito lang muna, medyo peaceful, no, kapag hindi masyadong maraming tao. Nakakalito naman, ano kayang bibilhin ko, no? Kasi nga hindi masyadong maisda sila today, pero may nakita na ako dyan, yung kulay pula. Yun ang gustong gusto ko talagang bilhin every time na nandito ako. At yung pampano din sa kabila, yun po talagang binibili ko kapag nandito ako. Honey, what are you doing? Watching crab. Look at this stuff. Oh, there's a crab. Yeah. You wanna eat the crab? Ito na nga yung nabili kong isda, no? Pinalagyan ko na ng mga presyo para pag check out namin ni Happy ay may mga presyo na yan. Kasi kapag wala ay babalik ka na naman dito para magpalagay ng presyo. Habang nagpalagay ako dito ng presyo sa isda at hinihintay kong matapos, nabigla po talaga ako dito na may nakakilala sa akin at bigla niya po akong nilapitan dahil kilala talaga niya ako. Nakakatuwa po si ate, no? Actually, nakilala ko yan sa bakery, no? Customer ko siya. Ngayon ay naalala niya ako. Kaya dito na part, bigla siyang lumapit sa akin. At akala ko talaga kung sino. Nakita na ulit kami ni ate dito sa Cebu City, guys. Followers din po siya ni Maria Lassen. And she's good lady. Thank you. Okay, thank you po, ate.
Natutuwa po ako kay ate, sobrang bait niya at matagal na po siya dito sa Amerika. Lagi niyang sinasabi na nanonood po siya ng mga vlogs ko, pati din sa kapatid ko na si Maria Lassen. Kaya sabi niya sobrang happy siya na nagkita kami dito sa Cebu City. Okay everybody, mag-check out muna kami no. Hindi masyadong marami ang binili namin today kasi ang importante talaga na meron akong isda. Yun po talaga ang pinunta ko dito kasi na-miss ko po talaga yung isda. Okay, bye for now, Cebu City. Thank you and salamat po hanggang sa pagbabalik namin muli dito. And ngayon, on the way home. Kaya let's go everyone. Punta na tayo sa sasakyan kasi tapos na nga ating shopping. Ito nga yung labas ng Cebu City. Ngayon, pauwi na kami ni Habi. Jollibee. Bye for now. Honey. Yep. You ready? We're going Yeah. back home. We had an adventure all the way up to Tukwila, Seattle, Yeah, To we're go going back home, guys. shopping. Shopping. Yeah. And then, yeah. See you next time in our video, everybody. Thank you for watching us. This is me, Pinay Girl. Salamat everyone sa panunod sa aming vlog today. Again, thank you guys.